Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay nakagagawa ng mali, ngunit hindi ibig sabihin ay masamang tao na tayo. Kaya nga importante na piliin nating ituwid ang mga pagkakamaling yon sa pamamagitan ng paninindigang hindi tayo gagawa ng parehong kasalanan. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang nagkamali sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na avid listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Vivian, 31 years old at taga San Juan. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong subscribers online. Libangan ko na talagang makinig ng mga life and love stories ninyo dahil bukod sa nakaka-relate ako rito, ay meron din akong natututuhang aral. Kaya naman naisip ko na magbahagi rin ng sarili kong istorya na kabubulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay. Bukod sa akin ay nakikinig din pala sa programa ninyo ang Mama Judy ko. Nasa bahay lang naman kasi siya at ang pinagkakabalahan lang niya ay ang mga pa-order niyang pastries tulad ng cakes, cupcakes at iba pang mga tinapay. Pero wala naman siyang physical store. Habi lang niya talagang mag-bake hanggang sa naisipan naming magbenta dahil masarap naman talaga. At dahil nga sa sipag at tiyaga, samahan pa ng dedikasyon, naging kilala ang mga paninda ni Mama kaya dumami rin ang mga suki niya. Mahal na mahal ko ang mama ko. Siya lang kasi ang nagpalaki sa akin at bilang single parent ay saludo ako sa katatagan at determinasyon niya, Papa Dudut. Sakto na ba to? Ilan nga ba order ni Kumare? Hi, Ma! Oh, nandiyan ka na pala na. Late ka yata, nakauwi. Opo. As usual, heavy traffic. Weekend na kasi. Pero buti na lang walang pasok bukas. Makakapagpahinga ako from corporate work. Oo nga. Kumain ka na. Nagluto ko ng paborito mong adobo. Wow! The best ka talaga! Pero mamaya na ako kakain. Gusto ko munang ilapat sa sofa tong likod ko. Ay, grabe, ang sarap! Kung makareact naman to, akala mo matanda na? Sobrang sakit pa ng likod mo? Bata-bata mo pa. Pag naranasan nyo mag-commute, hindi nyo na masasabing bata pa ako. Kasi naman, bago ako nakasakay ng UV kanina, pumila muna ako ng pagkahaba-haba. Ilang oras din akong tumayo kaya pati binti ko nangangalay na. Gusto mo bang pahiran ko ng eucalyptus oil yung binti mo? Nako, ako na po. Mukhang di na nga kayo magkanda-ugaga dyan sa mga pa-order nyo eh. Ang dami ah. Ah, ito ba? Oo, para raw sa dibo ng anak ng kumari ko. Kaya nga po, ako na lang magpapahaplas. Pero mamaya na kasi hindi pa ako nakakahubad ng pantalon, oh. So hassle. Ay nako, puro ka talaga mamaya. Sabi niyo nga sa akin, ang buong pangalan ko ay Vivian Mamaya. Tanda ko pa yon kahit matagal niyo nang sinabi sa akin. Buti naman kasi wala ka ng bukang bibig kundi mamaya. Lalim nun ah. May problema po ba? Wala naman. Huhulaan ko. Tungkol ba dyan sa mga pa-order mo? Hindi, walang kinalaman to ron. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Ang totoo na stress ako doon sa tatay mo. Bakit po? Sabi na sasamahan daw ako sa pagde-deliver ng mga order sa akin. Pero biglang hindi matutuloy kasi pinapasama daw siya ng asawa niya sa kung saan. Ewan? Hayaan niyo na lang po si Papa. Lagi naman niya kayong pinapaasa eh. Magsasabi na sasamahan kayo tapos hindi matutuloy kasi biglang may lakad sila ng asawa niya. Naisip ko lang naman na sayang kasi makakatipid din ako sa pamasahe. Tsaka siya naman may sabi na kaysa ibayad ko raw sa iba, ihahatid na lang niya ako. Total, invited din naman ako dun sa birthday party. Hanggang ngayon
ba naman nagpapapaniwala pa rin kayo sa mga sinasabi ni Papa? Mukha naman siyang seryoso. Mukha lang pero hindi talaga. Parang di nyo kilala si Papa, nuknukan ng sinungaling at paasa. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa papa mo, nak. At bakit hindi? Kasi tatay mo pa rin siya. Basta ako, hindi na naniniwala sa kanya, Ma. Lagi na lang napapako yung mga pangako niya eh. Pinapaasa niya lang tayo, kaya nadala na ako. Tsaka, kaya naman natin yan kahit wala siya. Tutulungan ko kayo. Ako na rin mamamasahe para hindi nyo naalalahanin. Ay, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Mapapagastos ka pa. Wala pong kaso sa akin yun. Tsaka, pwede po bang tigilan nyo na yung pakikipag-usap nyo kay Papa? I mean, baka kasi malaman na naman ng asawa niya na may communication kayo tapos sumugod na naman yung dito't manggulo. Ayoko na pong maulit na pumunta siya rito tapos pinagsalitaan tayo na masama't masakit. Hindi ko lang kasi mapigilang kausapin ng papa mo. May mga araw kasi na namimiss ko talaga siya. Hindi pa po ba ako sapat? Ano bang sinasabi mo? Siyempre sapat ka na. Yun naman po pala eh. Kaya sana tama na. Tigilan nyo ng paghahabol kay Papa kasi kahit anong gawin natin, hindi niya tayo magiging priority. Kaya nga ako, hindi ko na siya masyadong iniisip eh. Para hindi na rin ako nasasaktan. Sinanay ko na lang sarili ko na wala akong tatay. Sana po ganun din gawin nyo. Mag-move on na kayo sa kanya kasi sino lang ba tayo sa buhay niya? Alam mo, tama ka. Dapat talaga matagal ko nang pinutol ang communication namin eh. At hindi na ako pumayag na kausapin niya. Tama ka, nak. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin. Walang anuman po. Basta, kaya natin at masaya tayo kahit tayo lang dalawa. Papa Dudut, mabait at mapagmahal ang mama ko. Pero aminado siyang naging mapusok noong kabataan niya, kaya siya naging kabit o kirida. Hindi ako proud na ganon ang mama ko pero habang tumatanda ko ay na-realize ko na biktima lang din siya ng sitwasyon. At lahat yon ay sinisisi ko sa tatay ko. Aminado naman si mama na medyo utu-utu siya pagdating sa pag-ibig lalo na kung kusa yung binigay sa kanya ng isang tao. Bagay na hindi niya naranasan noon sa strikto at masungit niyang mga magulang. Kaya nga nung dumating ang papa ko sa buhay niya, akala niya ay magkakaroon na raw ng happy ending yung love story nila. Hanggang sa nalaman niyang pamilyado na tong tao at sakto nung mga panahong yon ay pinagbubuntis na niya ako. Simula nung nalaman ng asawa ni Papa na nag-i-exist si Mama ay walang araw na hindi nito ginano ang buhay ng nanay ko. At mas lalo lang itong nagngit-ngit sa galit nung nalaman niyang nagdadalang tao ito. Inaway niya si Mama, iniinsulto at pinagsasalitaan ng masama katulad ng mababang uri raw na klase ng babae. Walang class, cheap at pumapatol sa may asawa. Pasalamat na lang ako sa tatay ko kasi hindi niya kami inabandona. Binigyan niya kami ng apartment na tinitirhan namin hanggang ngayon habang siya ang nagbabayad ng renta. Pero hindi siya nakatira sa apartment kasama namin dahil hindi naman niya kami totoong pamilya. Doon na nga nagsimula ang pagtatampo ko sa tatay ko. Tapos nadagdagan lang yon nung sinabi sa akin ni Mama yung totoo naming estado sa buhay niya. Fast forward. Lumaki akong walang father figure kaya aaminin kong naging sabik ako sa pagmamahal ng isang ama. Nagkaroon ako ng daddy issues na masasabi kong naman ako sa mama ko. Nag-enjoy akong makarinig ng validation mula sa mga professor kong lalaki noong college ako. Pero at the same time ay ilag din ako sa kanila. Ewan ko, Papa Dudut, pero meron akong thinking na manloloko lahat ng lalaki. Kaya nga NBSB ako. Nagbago na lamang lahat noong makilala ko si Tommy, supervisor namin sa pinagtatrabaho kong private company bilang admin staff, Papa Dudut. Wow! Hindi ko akalain na masarap ang mga pagkain nyo rito sa kantin, ha?
Doon kasi sa dati kong trabaho, matabang at kulang sa timpla. Nako sir, yun din talaga unang komento ko nung first time ko rito. Kaya nga dito na ako laging nanananghalian. Huwag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang, Vivian. Po? Pwede ba yun? Oo, Pero baka may makarinig kung hindi ko kayo tatawaging sir tapos may masabi na kung ano. kung may sasabihin man sila, kasalanan na nila yon kasi malisyoso at malisyosa sila. Ang akin lang naman, gusto kong maramdaman mo na okay tayo. Kumbaga, hindi lang tayo magkatrabaho, magkaibigan na rin. Tama po ba yung narinig ko? Gusto niyo ako maging kaibigan? Oo naman, bakit hindi? Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan na mas mataas sa akin yung posisyon. Madalas kasi yung mga supervisor at manager lang nagiging close sa isa't isa. Ganun ba? Pero wala naman sigurong batas na nagbabawal maging close ang supervisor at subordinate niya, di ba? Wala naman po. Kaya nga. Kaya bakit hindi tayo maging close? Sa bagay. Naninibago ka lang kasi balita ko. Masungit daw yung pinalitan kong dati niyong bisor. Tapos hindi pa sumasama sa mga labas niyo tuwing may okasyon. Ay opo. Gusto nun mapag-isa lagi tapos mas close siya sa mga matataas. Lagi rin kaming sinusungitan kaya hindi po kami komportable sa kanya pag nandyan siya. Kaso, patay na po siya. Kaya wag na natin masyadong pag-usapan para respeto na rin. Sige, anong gusto mo pag-usapan natin? Po? Naku, ano nga ba? Wala akong maisip na topic eh. May boyfriend ka na ba? Wala pa po. Pero nagkaroon ka na. Hindi pa rin. NBSB po ako. Ano yung NBSB? No boyfriend since birth. May nanligaw naman sa akin pero hindi ko sinasagot. Mas focus kasi ako nun sa pag-aaral ko. Pero nakagraduate ka na at working ngayon. Bakit wala ka pa ring boyfriend? Wala pa kasi ako nagugustuhan. Siguro may pagkapihikan ka. Siguro nga po pero di naman masama yun, di ba? Hindi naman. Importante nga na kilalanin mo yung manliligaw mo. Para wala kang pagsisiyan sa dulo sakaling meron pala siyang tinatagong sikreto. Sikreto kagaya ng ano po. Na may iba pala siya. Nako, parang tatay ko lang yan. Talaga? May ibang babae ang tatay mo? Meron po pero nanay ko po yung ibang babae. Kasi kasal na yung papa ko sa asawa niya nung nagkakilala sila ng mama ko. Tapos ayun, nabuntis niya si mama at pinagrenta kami ng apartment. Pero hindi namin siya kasama kasi nga may pamilya talaga siya. Ang lungkot naman nun. For sure, hindi alam ng mama mo na kasal na pala yung papa mo. Opo, kaya nga hindi ko rin magawang magalit sa nanay ko dahil lang naging kabit siya. Para sa akin, kasalanan yung lahat ng papa ko. Kaya siguro hirap din ako magtiwala sa mga lalaki kasi iniisip ko lahat pwedeng magloko. Hindi naman lahat. Paano na lang kami mga tunay na good boy, di ba? Talaga? Good boy kayo? Oo naman. Kaya dapat baguhin mo na yung tingin mo sa lahat ng lalaki. Papadudot na una ako ng 2 taon kay Tommy sa company namin. Then, dumating siya at pumalit sa posisyon ng dati naming bisor na namatay dahil sa sakit. Mas matanda sa akin si Tommy ng 10 taon. 35 na siya ng mga panahong yon samantalang ako ay 25 years old. Pero kahit na ganoon ang agwat ng edad namin, masasabi kong nagja-jive kami. In fact, halos lahat ng subordinate niya ay kasundo niya rin. Pero sa aming lahat, ako lang talaga yung natatanging kaklose niya. Bukod doon ay magaling makisama si Tommy. Mas magaling pa siya sa pinalitan niyang bisor namin. Kahit na yung pinakapasaway naming empleyado ay nakakasundo niya. Charismatic din kasi siya, gwapo, moreno, matangkad at may dimple sa magkabilang pisngi. Napaka-expressive din ng mga mata ni Tommy. Sa katunayan ay para akong naingkanto kapag tinititigan ko ang mga yon. Tapos ay sasabayan pa niya ng makalaglag panty na mga ngiti. Para akong maiihi sa kilig, papadudot. Ewan ko ba pero simula nang makilala ko si Tommy at naging close kami ay biglang nagbago ang pananaw ko sa mga lalaki. Siguro hindi naman lahat katulad ng tatay kong manloloko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa loob ng 2 taon ko sa trabaho,
mabibilang ko lang talaga yung araw na pumasok ako na may ngiti sa labi. Yun bang excited magtrabaho kasi makikita ko na ulit yung crush ko. Oo, crush ko na si Tommy ng mga panahong yon. Alam ko na crush din siya ng BFF kong bading sa kabilang department, pati na rin yung byuda naming manager. At kahit na nga yung lady guard naming titibo-tibo ay naobserbahan kong todo ang ngiti at pa-cute kapag nagka-clock in at clock out si Sir Tommy. Grabe! Ang harot-harot at ang sarap kurutin sa singit. Pero tiwala naman ako na mas marami pa rin ang atensyon na nakukuha ko mula kay Tommy. Dati sobrang saya ko na kapag pinupuri niya yung suot kong damit kasi bagay daw sa akin. O di kaya naman ay sinasabihan niya akong blooming kapag naka-makeup ako. Maganda pa rin naman daw ako kahit simpleng pulbos lang pero mas lalong gumaganda kapag nanapatan na ng kolorete ang mukha. Kaya nga kahit na hindi ako mahilig mag-makeup ay inaral ko talaga para sa kanya, Papa Dudut. Lahat ng pagbabago kong yon sa loob lang ng 2 buwan ay hindi nga nakalusot sa mapag-obserba kong nanay, Papa Dudut. Nako, siguro may boyfriend ka na kaya panay makeup mo, ano? Ma, naman. Hindi ba pwedeng dahil feel ko lang kasi maganda pala ako pag naka-makeup? Maganda ka kahit walang makeup. Kaso, mas maganda pala pag meron. Tsaka, baka panahon na rin para matuto ako mag-makeup. Hindi yung pulbus lang at lipstick yung alam kong i-apply sa mukha ko. Okay, pero hindi ako naniniwala na wala kang pinagagandahan. Dumaan din naman ako sa ganyan na. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung meron ka na bang boyfriend. Mama mo ko, karapatan ko malaman yun. Kinonsensya mo pa talaga ako. Ano na nga? Meron na ba? Wala pa nga po, pero may nagugustuhan na ako. Talaga? Ako, dalaga na yung anak ko. Dalaga naman po talaga ako. Palagay niyo sa akin. Na-excite lang naman ako kasi akala ko wala ka ng plano mag-asawa. Pero buti naman may nagugustuhan ka na. Opo, pero complicated kasi. Tsaka, baka di kayo pumayag. Ha? Bakit naman hindi ako papayag? Kasi boss ko siya at katrabaho ko. Wala namang kaso sa akin yun, Nak. Basta single yung boss mo. Single naman po. Eh, ilang taon na ba? Yun po yung isa pang problema. Kasi mas matanda siya sa akin ng 10 taon eh. 35 na po siya. Sigurado ka bang wala pa siyang asawa? Kasi nasa edad na siya. Wala pa nga po. Wala naman siyang binabanggit eh. Siguraduhin mo lang kasi mahirap pumasok sa gulo na kagaya ng pinasukan ko. Hindi naman po ako siguro aabot sa ganun, Ma. Eh, matanong ko lang. Bago lang ba siya sa inyo? Kasi ang tagal-tagal mo na dyan sa trabaho mo pero wala ka naman ako kwento na nagugustuhan mo. Kaya inisip ko baka baguhan sa inyo. Ay, opo. Bago lang po. Gaano ka bago? 2 months. Tommy pa pangalan niya, siya yung pumalit sa dati naming bisor na namatay. Ano ka mo? Namatay na yung dati niyong bisor? Opo. Naku, kawawa naman. Parang nakwento mo pa lang na nagkasakit siya tapos wala na pala siya. Nakakagulat nga po. Pero yung Tommy na yan, kumusta naman bilang bago niyong bisor? Mabuti po kasi mabait siya at kasundo namin. Tapos kahit 35 na siya, mukha pa rin siyang nasa 20s. Mas baby face pa siya sa akin, Ma. Talaga? May picture ka ba niyan? Patingin nga. Sige po. Ito nasa phone ko. Wow, oo nga. Hindi halata yung edad niya. Di ba? Ang cool niya manamit. Ang pogi niya po, no? Oo, pogi nga. Pero ang tanong ko, gusto ka rin ba niya? Sakit niyo naman magsalita. Sagutin mo na lang yung tanong ko kasi mamaya baka ikaw lang yung may gusto sa kanya. Hindi ko pa po masabi pero close kami. Kaya siguro nagkagusto ako sa kanya. Pero paano kung magka-developan kami? Ayaw niyo po ba sa kanya? Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Ayaw ko lang mapahama ka sakaling may sabit siya.
Tama na yung ako na lang yung naging kabit. Wag na ikaw. Papadudot, aaminin kong hindi ko naging priority na alamin kung may asawa o wala si Tommy. Kasi base sa obserbasyon ko ay binata siya. Walang tinitext o chinachat na misis o girlfriend at lagi niyang sinasabi na mag-isa lamang siya sa tinitirhan niyang apartment. Bukod doon ay wala rin naman siyang nababanggit kaya sigurado kung wala siyang sabit. Malinis din ang Facebook account niya kung saan kami friends. Walang kahina-hinala pero dahil sa sinabi ni Mama, bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Moderno na ang panahon. Hindi na dapat basta-basta naloloko ang mga kababaihan. Alam ko na concern lamang si Mama sa kapakanan ko dahil ayaw niyang matulad ako sa kanya. Nakabit na kung tawagin ang mga legal wife ay cheap, walang class, at mababang uri ng mga babae. Hindi naman kasi talaga maganda ang maging isang kabit at makasira ng pamilya. Alam ko kasi yung pakiramdam na simula pagkabata ay tampulan ng tukso ng mga kaklase ko dahil wala akong tatay dahil kabit lang daw ang nanay ko. Kaya nga never akong pumasok sa relasyon kasi natatakot akong magkamali. Pero ewan ko, nang dumating si Tommy sa buhay ko ay para kong ibon na nakawala sa hawla at naging malaya. At gusto ko ang pakiramdam na yon, kaya naman tinuloy ko pa rin ang feelings ko sa kanya. Kahit na may agam-agam ako sa dibdib. Hinayaan kong magka-developan kami ni Tommy, Papadudot. Inakit ko siya hanggang sa umamin siya sa akin na nagugustuhan na niya ako. Siyempre, sinunggabang ko na yung pagkakataon na agad ding umamin sa kanya. Naging kami pero nakiusap siya sa akin na itago muna namin ang aming relasyon. Lalo na at pinagbabawal yon sa opisina namin. Kaya nang pagkalipas lamang ng 2 linggo ay may nalaman ako na labis na nagpaguho ng aking mundo. Kasal na pala si Tommy at nakabakasyon lang sa ibang bansa ang asawa niya. Nalaman ko yon nang makita ko ang wedding picture nila sa drawer niya nang minsan niya akong sinama sa apartment niya, Papadudot. Tommy, sino tong babaeng to? Sino ba yan? Ito. Oh, Magpapaliwanag ako, Vivian. magpaliwanag ka talaga bago ko umalis dito sa apartment mo. At saan ka pupunta? Uuwi sa bahay namin. Bakit? Palagay mo sa akin, batang musmus na hindi marunong umuwi mag-isa? Pero gabi na oh. Tsaka baka umulan, mapano ka pa? Wala akong pakialam. Kaya bago ko gawin yun, magpaliwanag ka na. Sino tong babae kasama mo sa picture na to? Asawa mo? Oo. Walang niya ka. Kasal ka na pala. Sorry, okay? Hindi ko nasabi kasi... Kasi bakit mo ba naman sasabihin, di ba? Eh di pag nalaman ko, syempre lalayuan kita. At ayoko layuan mo ko kaya hindi ko na sinabi. Ginawa mo kong kabit, Tommy. Wala kang konsensya. Hindi na rin naman kami okay ng misis ko eh. In fact, wala siya ngayon sa apartment ko kasi mas inuna niya pang puntahan yung peste niyang business trip. Kaya naman pala, wala palang pusa kaya malikot ang daga. Huwag mo naman sabihin yan oh. At bakit hindi ko sasabihin? Kapal ng mukha mo. Akala mo hindi masakit yung ginawa mo? Hindi ko naman sinasadya. Pero wag mo sanang isipin na hindi totoo yung mga pinakita at pinaramdam ko sa'yo. Mahal kita, Vivian. Pero kasal ka nga. Nasa business trip lang yung misis mo, hindi pa kayo hiwalay. Alam mo, mahal din naman kita eh. Pero hindi ko pinangarap na maging kabit. Alis na ako. Ayoko magstay sa lugar na to kasama yung sinungaling na katulad mo. Please, wag kang umalis. Wag mo akong iwanang mag-isa dito. At bakit hindi? Ayusin natin to. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi na natin maaayos to kasi nung una pa lang, hindi ka na nagsabi ng totoo. Nakakatawang isipin na panagsabi ka pa sa akin na iba ka sa lahat, na good boy ka, pero hindi naman pala. Kapag naaalala ko yun, mas lalo lang nadadagdagan yung galit ko sa'yo eh. Nagawa ko lang naman yun kasi hindi ko na kayang pigilan yung feelings ko sa'yo eh. Ewan ko pero na-realize ko malaking pagkakamali talaga na pumayag ako magpakasal sa asawa ko kahit hindi ko naman siya mahal.
Tuloy nung dumating ka, tsaka naman naging komplikado ang lahat. Kapal ng mukha mo, no? Sinisi mo pa talaga ako? Hindi kita sinisisi. Hindi raw, pero rinig na rinig ko kaya. Alam mo, kasalanan mo yan. Ikaw lang naman na nagloko, dinamay mo pa ako. Wala akong kamalay-malay na kasal ka na pala. Tapos wala rin alam yung misis mo na iniiputan mo na siya sa ulo. I'm sorry, Vivian. Patawarin mo na ako kasi nagsinungaling ako. Hindi ko na alam kung paano ka patatawarin. Pero isa lang malinaw sa akin ngayon. Hindi kita pwedeng pagkatiwalaan. Ano malay ko? Marami ka pang hindi sinasabi sa akin. Wala na. Yun lang tungkol sa misis ko. Wow! Akala mo yata maliit na bagay yung tungkol sa misis mo, no? Vivian naman. Papa Dudut, 1 year na palang kasal si Tommy pero dahil busy ang misis niya sa mga business trip nito ay unti-unti na raw nawawala yung pagmamahal niya rito. At lahat ng yon ay napunta na raw sa akin. Kaya naman ayaw niyang pumayag na maghiwalay kami. Mahal ko na rin naman siya noon at masakit talaga sa akin na tapusin ang aming relasyon. Pero ayokong maging isang kabit. Mali ang maging kabit at kahit kailan ay hindi yun magiging tama kahit na sabihin mong nagmamahalan pa kayo ng taong gustong gusto mo. Pero matigas ang ulo ni Tommy. Hindi niya tinanggap ang pakikipaghiwalay ko. Mas naging mapilit pa siya sa akin. Buti na lamang at profesional pa rin siyang kumilos sa trabaho kaya hindi halata na may something sa aming dalawa. Pero pansin na rin ng mga kasamahan ko sa trabaho na iniiwasan ko siya. Minsan ayoko na talagang pumasok sa opisina kasi makikita ko na naman siya. Nakakatawa na dati-rati inspired at excited po ako na makita ko siya pero matapos kong malaman ang lahat ay parang gusto ko na lamang mag-awol at hindi na magpakita pa sa pinagtatrabahuhan naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil makulit at mapilit si Tommy ay pinagbigyan ko siya na makipagkita sa kanya noong nagsabi siya na gusto niya akong makausap. Sakto weekend kaya nagpunta kami sa isang restaurant sa Tagaytay. Nag-lunch at nag-usap. Sinabi na naman niya na wala siyang masamang intensyon sa akin at handa siyang itama anuman ang pagkakamali niya sa aming relasyon. Doon na siya nangako na makikipaghiwalay sa asawa niya sa lalong madaling panahon. Naramdaman ko naman yung sensibilidad niya sa bawat salitang binitawan niya, Papa Dudut. Sa katunayan ay naging masaya ako sa pag-uusap namin yon habang kumakain. Hindi ko na lamang namalayan na hinahawakan niya yung kamay ko sa kalagitnaan ng pag-uusap namin. At hinayaan ko lang yon dahil masarap sa pakiramdam. Inihatid naman ako ni Tommy sa bahay namin kasi inabot na kami ng gabi. Alalang-alala si Mama at akala niya ay napano na raw ako. Hindi kasi ako nakapagsabi sa kanya kung saan ako pumunta. Nagsinungaling na lamang ako na may nilakan. Butit hindi na masyado nagtanong pa ang nanay ko. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Tommy pero habang tumatagal, imbes na maging masaya ay unti-unti akong kinakain ng konsensya. May sakit ka ba? Wala naman po. Bakit po? Kasi hindi na kita nakikita nagme-makeup katulad dati. Manaman eh. Seryoso nga. Tsaka napansin ko mas madalas ka nang nakasimangot kaysa nakangiti. Sabihin mo may problema ka, no? Wala. Ay, huwag kang magsisinungaling sa akin, nak. Kilala kita, nanay mo ko. Opo, may problema nga po ko. Tungkol ba yan sa inyo ni Tommy? Sandali, kumusta pala kayo? Nanliligaw pa rin ba siya? Hindi na po kasi naging kami na. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Plano ko naman pong sabihin, kaya lang...
Kaya lang ano? Hiwalay na po kami. Bakit? Kasi nalaman ko may asawa na siya. Ha? Teka sandali. Paano mo nalaman? Nakita ko yung wedding picture nila sa apartment niya. Lagi raw umaalis at nasa business trip yung asawa niya kaya nawalan na lang siya ng gana sa relasyon nila. 1 taon pa lang sinakasal. Napakawalang hiya ng lalaking yan. Sana nung una pa lang sinabi na niya para nakaiwas ka na. Yun nga, Ma. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako naging maingat. Tapos nagtiwala pa ako at naniwala sa mga sinabi ni Tommy. Ganyan naman yung mga lalaking yan eh. Magagaling magtago ng sikreto. Pero itong Tommy, apaka-amateur. Pero ngayon mo biglang bumalandra yung wedding picture nila ng asawa niya sa mukha mo. Baka tinuro talaga sa'yo ng anghel mo yon. Kasi gusto kanyang protektahan laban sa lalaking yun na. Ewan ko po pero sa ngayon naguguluhan ako. Bakit naman? Akala mo ba hiwalay na kayo? Oo nga po pero nagkausap kami. Nakipag-usap ka sa kanya? Opo, ang kulit niya kasi kaya pinagbigyan ko na. Sigurado ka na nag-usap lang kayo? Opo, nagpunta kami sa Tagaytay nung nakaraang araw. Yung ba yung gabi ka na nakauwi? Opo, Ano naman yung pinag-usapan nyo? humingi siya ng tawad sa akin. Tapos sinabi niya na mahal niya talaga ako. At nangako siya sa akin na hihiwalayan niya yung misis niya. Nako, narinig ko na yung linyahan na yan, nak. Ganyan-ganyan din ang sinabi ng magaling mong ama sa akin noon. O tapos, ano nangyari? Walang hiwalayan na ganap. Ako naman si Gaga, umasa. Nakikipagbalikan po siya at parang gusto ko siyang pagbigyan eh. Pero nakukonsensya ako para sa asawa niya. Naku, huwag ka na makikipagbalikan sa tokmol na yan, ha? Dahil baka matulad ka sa akin, nak. Alam mo kung gaano kahirap maging kabit. Dahil kabit ang nanay mo, di ba? At ayoko maranasan mo yun. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko kukontrahin sino mang mahalin mo basta walang sabit. Kaya nga hindi naman ako tumutol dyan sa Tommy na yan. Tapos malalaman kung katulad lang pala siya ng tatay mo. Kaya nga po, nalulungkot lang ako kasi manluloko rin pala siya. Huwag mong ikalungkot yun. Dapat nga matuwa ka pa. Kasi hanggat maaga nalaman mo. Basta nak, mangako ka sa akin na hindi mo ilalagay ang sarili mo sa pareho kong sitwasyon. Hindi ka magiging kabit. Dahil maraming lalaki na walang sabit dyan ang pwede magmahal sa'yo ng buong buo. Yung wala kang kaagaw at ikaw ang priority. Opo, tatandaan ko po yung sinabi niyo. Pero pwede po bang payakap muna? Kasi ang sakit-sakit na. Sige, halika. Yayakapin ka ni Mama. Papadudot na iyak na lamang talaga ako sa pag-uusap namin yon ni Mama. Doon ko naalala yung mga payo ko sa kanya noong sabihin kong wag na siyang umasa sa atensyon ng tatay ko. Dahil kaya naman naging punuan ng pagmamahal or kaya naming punuan ng pagmamahal ng isa't isa. Para akong sinampan ng realidad. Dahil ako mismo ay nakalimot sa mga yon nang hayaan kong mahulog ako sa patibong ng pagmamahal ng isang lalaking may asawa na. Kaya nga thankful ako kay Mama dahil nandyan siya para magpayo sa akin ang dapat at tama kong gawin. Doon ako nag-decide na gusto ko na talagang tapusin ang lahat sa amin ni Tommy. Bagaman hindi naman kami nagkabalikan, ayoko nang palalimin yung namumuo kong feelings sa kanya ng mga panahong yon. At sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako uurong o magbaback out sa desisyon ko. Kaya naman kinausap ko ulit si Tommy at sinabi ko ang desisyon ko pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi siya pumayag. Umabot ba nga sa punto na naging desperado siya na walang pagiging profesional niya sa opisina namin kaya nalaman ng lahat na may relasyon kami, Papadudot. Iyang-iya ako kasi ayoko talaga nung pinagchichismisan. Tapos kinausap pa kami ng HR manager namin na itigil namin ang relasyon namin dahil alam nilang may asawa na si Tommy. Nanliit talaga ako ng gusto ng araw na yon. Kaya nag-early out ako at umiyak na nagsumbong sa nanay ko pag uwi ng bahay.
Pagkalipas nga ng ilang minuto ay biglang kumatok si Tommy sa pinto namin. Gulat na gulat kami ni Mama dahil hindi ko alam na sinundan niya pala ako pauwi. Nakiusap siya sa amin ni Mama na kausapin namin siya. Kaya pinapasok namin siya sa loob ng bahay. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Hindi pa ba sapat yung kasunduan natin sa office na ititigil na natin kung anong meron sa atin? Pero hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Baliw ka na ba? Baliw na kung baliw, pero oo. Anong magagawa ko? Mahal na nga kita. Tigilan mo yung pagsasabi mo na mahal mo yung anak ko matapos mo siyang gawing kabit! Hindi niyo po kasi naiintindihan, tita. Anong hindi ko naiintindihan? Sige nga, ipaliwanag mo! Mahal ko nga po yung anak niyo. Tsaka nangako naman ako kay Vivian na hihiwalayin ko yung misis ko kasi ayaw ko na sa kanya. Kung makapagsalita ka, parang nagpapalit ka lang ng damit Nakapagluma na o hindi kaya nagsawa ka na, ayawan mo na? Ganyan ba talaga kayo makasinungaling at manloloko? Para naman kayong baliw, tita Ano sinabi mo? Bakit mo sinabihan ng baliw si Mama? Hirap kasi paintindihin ng nanay mo. Kung makapang-insulto sa akin at sabihan ako manloloko, akala mo hindi nagpaloko nung naging kabit ng tatay mo. Ang kapal na mukha mong sabihin yan dito sa pamamahay ko mismo! Pasensya na po, okay? Nabigla lang ako. Sinadya mo talaga yon. Hindi nga. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ng ganyan si Mama. Lalo lang tuloy ako naiinis sa'yo. Ikaw, alam mo, ang arte-arte mo. Bakit kasi hindi ka na lang magpasalamat na nagustuhan kita? Na sa wakas, nagka-boyfriend ka na. Di ba sabi mo NBSB ka? O ayan, hindi na. NBSB ako dahil ginusto ko, dahil natatakot ako na baka lahat ng lalaki katulad ng tatay ko. Hindi nga ako nagkamali dahil mas masahol ka pa sa kanya. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit hinahabol mo pa rin ako? Ayoko na nga makipagbalikan sa'yo. Huwag ka nang umasa na babalik sa'yo ang anak ko! Dahil ako na mismo ang kokontra! Kapal na mukha mong sabihin na magpasalamat sa iyo ang anak ko kasi nagustuhan mo siya? Hoy! Para sa kaalaman mo, pinalaki ko na mabuti ang anak ko para hindi maging kabit na katulad ko! Kasi alam ko yung hirap ng pagiging kabit! Alam ko na yung mali! Kaya nga gusto ko yung itama! Tapos bigla ka susulpot sa buhay niya para lang gawin siyang kabit? Nasaan ang konsensya maglalaki ka? Ginusto rin naman ng anak niyo yun. Kaya dapat sisihin niyo rin siya. Anong ginusto? Hindi ko ginusto maging kabit mo. Kaya nga nung nalaman kong kasal ka na, nakipaghiwalay na ako sa'yo, diba? Pero makulit ka. Ayaw mo at pinilit mo pa akong kausapin para makipagbalikan. Walang alam ang anak ko! Binilog mo lang yung ulo niya! Hindi ko nakasalanan kung may pagka-utu-utu yung anak mo. Anong sinabi mo? Kapal ng mukha mo! Akala ko ba nagpunta ka rito kasi gusto mo makipag-usap? Pero bakit ngayon bigla mo na lang kaming iniinsulto at dito pa talaga sa pamamahay namin? Oo nga. Pero nagbago na isip ko. Ang arte mo kasi. Hindi ko na alam kung paano pa kita makukumbinsi. Sa pinagsasasabi mong yan sa amin ng mama ko, mas nadadagdagan lang yung dahilan para layuan na talaga kita. Yung tipong kahit pagkakaibigan, hindi ko ibibigay sa katulad mo. Umalis ka na sa bahay namin, Tommy! Tigilan mo na rin ang anak ko, kundi ipapapulis kita! Papa Dudut, umalis din si Tommy sa bahay namin at naiwan kaming nanginginig sa galit ni Mama. Ang kapal ng mukha niyang insultuhin ang nanay ko at pagmukhaing mababang uri ng babae. Dahil lang naging kabit ito. Wala siyang alam sa pinagdadaanan namin at hindi niya alam na lumuha ng balde-balde ang nanay ko nang dahil sa tatay ko. Kaya wala siyang karapatan na pagsalitaan ng ganon si Mama. Nang araw na yon ay galit na galit ako kay Tommy at magpahanggang sa ngayon ay kinamumuhian ko siya. Gusto kong gumanti sa kanya, gusto ko siyang isumbong sa asawa niya, pero hindi ko na ginawa dahil pinayuhan ako ni Mama na baka balikan ako ng misis niya. Na mas paniwalaan nito si Tommy dahil certified sinungaling yon at magaling magpaikot. Kaya nga nanahimik na lamang ako. Mabuti na lang kasi at hindi na regular si Tommy sa posisyon niya dahil sa mga reklamo sa kanya ng iba pang mga empleyado tungkol sa pambabastos.
Gulat na gulat ako nang malaman ko dahil wala sa tabas na mukha niya nagagawa ng masama. Pero mukhang nagkamali ako kasi may sa demonyo pala ang ugali niya. Malaki ang pagsisisi ko dahil minsan ako naging kabit. Pero pinarealize sa akin ni Mama na araw-araw ay pwede ako magbagong buhay. At isang araw or isa raw na katapangan na pinili kong ituwid ang aking pagkakamali. Sa kasalukuyan ay may boyfriend na ako na walang sabit at mahal na mahal ako. Ang kwento ko ay isang paalala sa mga kababaihan na huwag nating itolerate ang mali at huwag nating hayaan ang sarili natin na mag-settle for less. Huwag tayong maging cheap o chiphanga. Ayon nga sa BFF kong bading. Dahil ang mga kababaihan ay parang isang obrang maestra. Kailangang paghirapan bago nila makuha ang ating puso. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong estasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vivian. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.